May mag-asawang online sellers na pinatay dahil daw sa utang. Ito ang krimeng kamakailan lang. Gumulantang sa sambayanan ang pag-ambush o pananambang sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. At ang mastermind di umano sa pagpaslang sa kanila raw mismong kumare. Ano ang motibo sa krimen? Mga pare at mare, gaano nyo kalubusang kilala ang inyong mga kumpare o kumare? Sa mga kuha ng CCTV camera sa kalsada ng Mexico, Pampanga, nitong October 4, makikita ang isang itim na pick-up sa kanilang likuran. Mapapansing nakabuntot ang dalawang motorsiklo. Pagdating nila sa barangay Santo Rosario, bumigat ang daloy ng traffic kaya napatigil ang pick-up sa gitna ng kalsada. Bagay na sinamantala ng mga nakamotorsiklo para isakatuparan ng kanilang maitim na balak. Ang dalawang lalaki mula sa isang motorsiklo bumaba at saka naglakad palapit sa pick-up at walang kaabog-abog. Pinagbabaril ang mga sakay nito. Ang dalawa sa 4 na pasahero ng pick-up dead on arrival. Ang dalawang biktima, ang mag-asawang Arvin Lulu at Lerma Lulu, mga online seller na sikat sa pagbebenta ng beauty products. Ang pamilya ni Arvin na una nang tumangging magpa-interview sa takot na malagay sa alanganin ang kanilang kaligtasan. Pero nagpaunlak din sila ng panayam kalaunan para humingi ng katarungan sa sinapit ni na Arvin at Lerma. Ayon sa ina ni Arvin, nung araw ng pananambang, tila nagkaroon na raw siya ng pangitain. Mother's instincts, parang may tumamang bala sa akin na mainit. Sinabi sa amin na karoon ng insidente sila ate, which is pinagbabaril daw sila sa Mexico. Pero sa isip ko, ay baka accident. Dadatnan ko pa sila, kuya. Duguan po si kuya, tapos nakita namin yung mga tama niya. Tapos yung niyakap na lang po namin kasi yun na lang po yung kaya namin gawin eh. Masakit po siyempre, makita mo walang buhay. Makita mo siya malamig na bangkay. May tama ng bala. Masakit po, sobra po masakit. Sa burol ng mag-asawang Lulu, bumuhos ang pakikiramay. Pero ayon sa mga nag-iimbestiga, ang nagpapatay daw kina Arvin at Lerma o ang mastermind nakiramay din sa burol. Sino siya? Larawan ng isang masayang pamilya, ang pamilya Lulu. Si Arvin, seaman sa loob ng ilang taon bago siya pinauwi ng kanyang misis na si Lerma nitong pandemic. Pagka-uwi ng bansa, naging magkatuwang sila sa pagpapatakbo ng negosyo. As a supportive partner, si kuya, yun yung parang naging way niya din to support ate. Pagsusupply ng beauty products ang negosyo ng mag-asawa. Naging maganda yung chemistry nila together. Si kuya kasi magaling siya sa process, sa pag-i-inventory, sa management. Tapos si ate naman, siya yung sa marketing, sa paggagawa ng caption kasi nga more on social media tayo ngayon. Sa negosyo, mga tiyaga sila. Puyat, pagod, chat ng chat sa mga reseller, customer, client niya. Sabayan po pag-alaga sa bata. Hanggang nag-boom ang kanilang negosyo. Mula sa pagiging distributor ng beauty products sa Pampanga, naging supplier na sila sa buong Pilipinas. May mga product na rin siyang siniship sa ibang bansa. I think makikita mo na doon yung paano nag-expand talaga yung business nila. Kami bilang magulang, siyempre po masaya kami. Nakikita namin na umuunlad ang kanilang kabuhayan. Dahil nga lumawak na at lumago ang kanilang beauty products business, nagpapasok sila ng mga kasosyo. At ayon sa investigasyon ng pulis, isa sa mga kasosyo nila ang suspect ngayon sa pagpatay sa mag-asawa. Nalocate natin yung motorcycle used by the suspect. Then minanmanan na po ng mga tracker team natin hanggang nalocate natin from the driver, the back rider, yung dalawang spotter. And after that, nag-result na rin sa pag-arrest sa dalawang midman at sa mastermind po natin. Here.
May baril, oh. Kaya nagkasaagad sila ng entrapment operation. Sa kuha ng drone, kita kung paano pinalibutan ng mga pulis ang dalawang sasakyan na lula ng mga suspect. Sige. May baril, oh. Daba. Nahuli sa operasyon ang 6 na mga lalaki. Nasabat din ang mga baril na ginamit di umano sa mismong pagpatay sa mag-asawang online sellers. Inamin ng mga arestado na napag-utusan lamang silang 6 na patayin sina Arvin at Lerma. Ang itinuro nilang mastermind, kaibigan at kasosyo ni Lerma na nakunan pa ng litratong nakiramay sa unang gabi ng lamay. Kumare na raw talaga ang turing ni Lerma sa itinuro nilang suspect. Sa katunayan, laging present sa mga business engagement ni Lerma. Madalas din daw siyang pautangin ni Lerma ng mga produktong kanyang ibibenta. Na-shock kami. Kasi hindi mo aakalain na nasa paligid mo lang yung papatay sa'yo. Isa siya sa mga tinulungan niya talagang umangat. Tapos hindi mo aakalain na sila din pala magiging sanhi ng pagkamatay mo. Pero ang kanilang pagkakaibigan, nagkalamat daw dahil di umano sa utang. 2 araw bago ang pananambang, nag-post pa nga sa Facebook si Lerma tungkol sa hindi pagbabayad ng utang. Marunong magbayad ng utang equals mataas ang chance maging successful. Ang kumare raw kasi ni Lerma, may utang sa kanya na umabot na ng 13 million pesos. Hanggang nangyari na nga ang malagim na pananambang. Sa confession ng ating mga suspect at sa ating midman, they already planned the killings of the spouses Lulu way back July. The original plan sa bahay supposed to be ng mga victims. Nagkataon kasi yung location ng bahay ng mag-asawa is malapit sa barangay, malapit sa police outpost. Nag-decline sila na gagawin doon. Almost 1 million yung total na naibigay doon sa ating midman at sa ating mga shooter. We already filed a 2 counts murder against them. That includes the at-large. Mayroon pa tayong ifa-file sa kanila sa mga nakuhanan natin ng mga explosives at baril. Ifa-file ba namin by next week para po lalo mapadiin ang mga suspects natin. Yung parusa doon sa murder ay tinatawag na reclusion perpetua o pagkakakulong na 20 years to 40 years. Hindi ito bailable when the evidence of guilt is strong. Para doon sa mga tumulong sa mga gunmen, pwede silang makulong from 12 years to 20 years. So if we are going to enter a business partnership or with a collaborator, kailangan alam natin yung kanilang background. Yung sa pangungutang, kailangan meron talagang clear boundaries ang bawat isa at naka-arrange pagkuha ng financial resources. Kasi nga kapag nanonormalize na nagsimula sa maliit, habang patagal ng patagal, nasasanay na yung bawat parties na kumuha dun sa pondo. Sinampahan namin ng 2 counts of murder dahil may mga financial transactions na galing sa kanya. To clarify po, hindi yung mastermind, but the wife of the mastermind. Isa din siya sa sinampahan namin ng 2 counts of murder. Dahil may mga financial transactions na galing sa kanya na pinapadala doon sa shooter natin. Paano po natin na-conclude or na-confirm na si po ang at-large na sinasabi sa krimen? Yung wife po ng mastermind natin, nalaman natin yung participation niya, which involves also their communication and financial transactions. Nito lang Biyernes, kinumpirma ng PNP Region 3 na tuluyan na rin nilang kinasuhan ng double murder ang misis ng nauna ng inaresto na mastermind di umano ng krimen. Sa kasalukuyan, hinihintay na lang ang warrant of arrest upang dakpin ng mga otoridad ang suspect. Sa pamilya ni na Arvin at Lerma, ang natira na lang mga alaala. Pagmahal silang anak sa mga magulang. They are blessed now kasi mahal nila yung parents nila. Isa din siya sa malaking impact ng pag-aaral ko. Siya yung nagbabayad ng tuition ko. Pero ang higit na kaawa-awa, ang naulilang 6 na taong gulang na anak ni na Arvin at Lerma na nakaligtas din sa pananambang. Nananatili muna ang bata sa kustodiya ng kanyang mga tito at tita. Slowly introduce namin yung concept of that kasi it's a very sensitive topic din po, especially bata lang po siya. Ang pamilya ni Lerma tumangging magpaunlak ng interview.
Sana kung nasan man kayo ngayon, sana masaya na kayo together. Sana po mabilis na lang para naman mapagaan ng aming mga kalooban. Kahit po kasi nakakulong sila, hindi pa po ibig sabihin yan, andyan na yung justice. Pag nahatulan na po sila, yun doon pa lang namin makakamit yung justice para sa amin. Umaasa pa ako, baka kasi pinaprank lang ako ni Kuya, tatayo siya sa likod dito, bibiruin niya ako na biro lang to, prank lang to, buhay pa ako, ganun yung umaasa ako na uuwi siya. Kaso hindi talaga Mahal na mahal ko ang anak ko. So, pasensya na po na. Mahal na mahal ko yan. Wala po katumbas yung pagmamahal namin sa kanya. Gaano mo nga ba kakilala ang mga nakapaligid sa'yo? Totoo ba silang mga kaibigan o mga nagbabalat kayo lang? Mag-ingat sa mga nakikiramay. Kung tunay ba silang nagmamalasakit dahil baka sila pa ang magbibigay sa'yo ng hirap at pasakit. kaluguran na Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.